Welcome to K-Catalog. KIIP Level 2 Unit 5, nasa Ohuiwa Monbop E, Vocabulary and Grammar 2 na tayo. So last time, sa Vocabulary and Grammar 1, doon natin na-discuss yung mga sakit ng katawan. For example, cough, fever, flu. So dito naman, about sa mga sakit pa rin, but this time may kasama ng mga solution or yung mga gamot. Okay? So sabi dyan, 어디가 아파요? Where does it hurt? Saan ang masakit? 무슨 약이 필요해요? What medicine do you need? 필요하다, need. Tapos, yung yak is yung ating medicine. Okay? Yan. Anong gamot daw ang kailangan? So, sabi dito, yorinayo. Ano ulit yung yorinayo? Have a fever or may lagnat. So, sumagot yung kausap, 그럼 해열제를 드세요. Kung ganon, uminom ka ng 해열제. Ano yung 해열제? So, ito yung mga medicine na nakakapagpababa ng lagnat, okay? So, yung ating mga fever remedy medicines, okay? So, antipyretic kung tawagin. Yan. Tapos, yung dito, 파스를 붙이다. 붙이다 is to attach, okay? Or idikit. Ayan, no? Ano yung dinidikit niya? Pas. So, yung pas is yung patch, okay? Yung medicated patch or pain reliever patch. Ano yung sikat na alam natin na mga yan? Salon pass. Ayan, di ba? Ayan. So, next one. Dutong yak. So, dutong, it means headache. Okay? Tapos, yung yak, again, yung gamot. Okay? So, yung medicine for headache. Next one. 밴드를 붙이다. So, again, 붙이다 is to apply or to attach. Ayan. Ano naman yung ina-attach niya this time? Ano yung dinidikit niya? Band or Band-Aid. Yung alam nating brand. Ayan. Sige, next. Okay, so na-discuss na natin to, no? Dito na tayo sa gamgi yak. Again, yung gamgi is yung flu, sipon. Tapos yung yak is yung gamot. So, yung medicine for flu. And then, dito naman, 소독약을 바르다. Baruda is to apply, okay? Or ipahid. So, ano yung i-apply? Sodokyak. Sodokyak is yung disinfectant. Okay? So, yung agua oxinada, betadine, or alcohol, pwede din sa atin sa Pilipinas, no? So, dito hindi nila masyadong ginagamit yung alcohol as disinfectant sa sugat. More on, yung betadine. And then, 소화제. So, 소화제 is yung gamot para sa indigestion. So, kapag meron kang digestion issues, hindi ka masyado natutunawan, ayun yung bibilin mo na gamot. 소화제. Next one, 연고를 바르다. Again, 바르다 is yung ipahid. Okay? To apply. 연고, ointment. Yan. So, dito may mga ointment sila for sugat. Okay? Or wounds. Now, ang sabi, 여러분은 어디가 아팠어요? So, take note, naka-past tense. So, saan daw ang sumakit? Okay? Or saan ang masakit? 약국에서 무슨 약을 샀어요? Sa butika daw at the pharmacy, what medicine did you buy? Okay? Anong binili mo na gamot? Again, saan? Sa butika. So, sabi nung example natin, 저는 지난번에 머리가 아파서 두통약을 샀어요. 사비 niya, 저는 I, so siya yun, no? I, 지난번에, last time. 머리가 아파서, had a headache. Okay, so since nangyari na, had na siya. Okay, I had a headache, masakit daw yung ulo niya, that's why I bought medicine for headache. So, bumili siya ng gamot para sa sakit ng ulo. So, ngayon, gagayahin natin yung sentence dito. Gagawa tayo ng sarili natin. So, pwede nating start with 저는. Para sa mga hindi pa masyadong magagaling na gumawa ng sentence, usually yung binibigay na example, pwede nyong gayahin yung pattern. So, katulad niyan, 저는 지난번에. Tapos, babaguhin na lang natin sa part na sumakit. So, ano yung sumakit na sa atin this time? Sabihin natin hindi na yung ulo. Sabihin natin yung likod. Okay? Back pain or backache. So, ano yung back? 허리. 허리. And then ends with the vowel E. No final consonant or 받침. Kaya, ga
yung i-add natin. So, just like mori, ga yung dinagdag sa kanya. So, dito, hori, ga, and then apaso. And then, ano yung bibili natin? Instead of medicine, ang bibili natin is yung medicated patch. Okay? Yung mga dinidikit na pas. So, that's pasu. So, pasu를 샀어요. Yan. So, last time, my back aches. Okay? Or I had a back pain. That's why I bought a medicated patch. Yan. So, bumili ako ng pass or salon pass kung tawagin natin. Kasi nga, masakit yung likod ko nung nakaraan. Para sa grammar number 2 ng level 2 unit 5, we have dongsa plus also suncha. So, ano ulit yung dongsa? Verb or action word. Tapos, ang kadugtong niya is also. So, actually, hindi lang siya also. Tatlo ulit yan. We have aso, also, and heso. So, depende sa kung ano yung ending ng verb mo, no? Tapos, may nakalagay na suncha. So, ano ba si suncha? Suncha means sequence or yung pagkakasunod. Okay? So, ang sabi dito, 서로 관련이 있는 두 행동이 시간적으로 이어서 일어남을 말할 때 사용해요. So, ano yung sabi dyan? Itong grammar daw na to, you use this grammar when two related actions occur sequentially in time. So, ginagamit mo siya kapag may dalawa ka daw na kilos na gagawin na magkasunod sa tawag dito, yung oras na yon. Okay? So, kung itong araw na to, yun yung ginawa mong magkasunod na action. Yan. So, tingnan muna natin yung rules bago tayo magpunta sa mga example. So, kapag aso, again, yung verb mo is nag-e-end dapat sa a or o. Pero kapag hindi siya a or o, then also yung yad. And then, pag nag-e-end siya sa hada, then magiging heso. And take note na saan siya dinadagdag sa verb. Okay? Sa dongsa. So, meron na tayong ganitong grammar nung level 1. So, take note yun ay applicable for dongsa or hyongyongsa. Si aso, oso, heso. And, iba naman yung gamit niya. Kasi yung gamit nung aso, oso, heso nung level 1, again, pwede siya kay verb or kay adjective. Ang gamit nun is, sinabi mo yung first statement mo or yung first statement mo ay naging reason kung bakit mo sinabi yung kasunod na statement. Okay? So, lagay ko dito, no? So, ito yung that's why yung gamit niya. Pero dito, saan lang siya applicable? Kay verb lang. And, again, may sinabi, no? Suncha, sequential. So, parang ang magiging kalabas-labasan niya is then. Okay? So, hindi that's why. Then, again, ginagamit mo ulit itong grammar na to kapag meron kang dalawang bagay or dalawang kilos na gagawin na magkasunod na related sa isa't isa. So, example, punta na tayo sa example natin. 아침부터 소화가 잘 안 돼요. Sabi niya, simula kaninang umaga, hindi maayos yung pangtunaw ko. Okay? Yung digestion ko hindi maayos since this morning. So, ano yung sabi ng kausap niya? 약국에 가서 소화제를 사올게요. So, yung time na yon, ano daw yung gagawin niya? Yung verb number 1 niya, pupunta sa botika. Okay? We'll go to the pharmacy. Then, so yung aso, naging then yung gamit niya. Pagkatapos niyang pumunta doon, ano yung gagawin niya? 소화제를 사올게요. Bibili siya ng gamot. Okay? So, magka-relate yung related sa isa't isa yung action na ginawa niya. Pupunta siya doon kasi nga bibili siya. Okay? Nung gamot. Okay, tingnan natin another example. Sabi ni Ga, Jason 씨, 점심 먹었어요? Jason, nag-lunch ka na ba? Kumain ka na ng tanghalian? Tapos, ang sagot, 네, 편의점에서 도시락을 사서 먹었어요. So, ano yung magkasunod na verb niya? Yung pagbili, to buy, and to eat. Okay? So, magkasunod yung
action na yun, no? Sequential siya. Sabi niya dyan, oo, bumili ako sa convenience store nung pack lunch, tsaka kinain ko siya. Okay? So, magkasunod at related sa isa't isa yung dalawang action na yon. Another one. 지난 주말에 친구를 만나서 같이 영화를 봤어요. Sabi niya, last weekend, kinita ko yung kaibigan ko. Okay? I met my friend, then 같이 영화를 봤어요. We watched a movie. Nanood kami ng pelikula. Okay? So, ang nangyari is, magkasunod yung action. Nagkita muna sila, tapos nanood sila ng movie. Yan. So, again, no, pagkakasunod. So, instead of that's why, yung gamit niya dito is then. Yan. Next. 저는 집에서 요리해서 먹어요. Sabi niya, ako sa bahay nagluluto ako at kumakain. So, magkasunod ulit. Verb 1 niya is, yung unang action niya is nagluluto. Kasunod niya is kumakain. Yan. So, nagluluto at kumakain ako sa bahay. Again, yung last time sa level 1, that's why yung gamit. And again, applicable siya kay verb or adjective. Pero itong grammar natin this time, kay verb lang siya applicable. And yung gamit niya dito is not that's why. Hindi yung reason. Kumbaga, magkasunod yung action na ginawa mo. Yan. Okay, so try natin i-apply para mas maintindihan pa natin. Now, let's apply yung 동사 plus aso, oso, heso as suncha, no? Sequential. Sabi dito, 여러분 어떻게 해요? Yan. Ano daw ang gagawin mo? So, if ikaw daw yung binigyan ng ganitong condition and you have these options, ano ang gagawin mo? So, let's check example question. So, again, ano yung gamit nitong grammar na to? Hindi siya magiging that's why. Kumbaga, then yung kalalabasan niyang gamit, no? Sa Tagalog, at. Okay? At saka or tapos. Okay? Pagkatapos. Yan. Pagkatapos, siguro yun yung pinaka mas better. Sige. Sabi dito sa example natin, 케이크를 집에서 만들어서 먹어요. 제과점에서 사서 먹어요. So, ano ibig sabihin niya? Sa English, do you make cake at home and eat it? Or do you buy it from the bakery and eat it? Yan. So, parang yung cake ba, ginagawa mo sa bahay at kinakain mo? O bumibili ka sa bakery at kinakain mo? So, tinatanong ka niya. So, ano yung question? Yung answer. Sabi niya, 저는 집에서 만들어서 먹어요. So, from verb 1 to verb 2. Sabi niya, ako, gumagawa ako sa bahay. So, ano yung ginagawa niya? Yung cake yun, no? Hindi niya na binanggit dito. So, ako gumagawa ako sa bahay at kinakain ko. Yun yung sagot niya. So, 케이크를 먹어요. Ito yung parang pinaka-topic. Tapos yung option, ito, 집에서 만들다, 제과점에서 사다. So, ang pinili niya is yung 집에서 만들다. Kaya ito yung sagot niya. So, paano yung ginawa? Nag-start yung question with 케이크를. So, ito, ibahin natin ng kulay. 케이크를. So, ayan, 케이크를. Tapos, tsaka niya, pinasok yung first option, 집에서 만들다. So, 집에서 만들, pero pagdating kay 만들다, yung 만들다, dito niya pinasok si grammar na aso, oso, heso. So, from 만들다, drop yung da, and dahil may 받침, and nag-end sa, tawag ito, vowel, yung kanyang, word. So, 어서, yung dinagdag, 만들어서. So, 집에서 만들어서 먹어요. So, binalik si 먹어요. Yan, 먹어요. Tapos, balik siya dun sa second option. Punta naman pala siya sa second option. 제과점에서, yan, 제과점에서 saso, so yung sada, nag-end siya sa vowel a, kaya automatic so na lang yung nilagay. So, just like gada, no? Gaso. Dito, sada, saso. Yan, saso, 먹어요. Yan.
Okay, so I hope nasundan nyo, no? So, una, yung cake를, dyan siya nag-start. Tapos, pinasok niya yung option number 1, pero dinagdag niya na si grammar aso, oso, eso. So, 집에서 만들어서. Tapos, dinugtong niya yung 먹어요. And then, pasok si option number 2. 제과점에서. Tapos, apply ulit yung aso, oso grammar sa aso. And then, sulat ulit si 먹어요. Okay? Tapos, yung answer, since yung chinek niya is yung option number 1, sabi niya, 저는 집에서 만들어서 먹어요. So, ito yung sinagot niya. 저는, 저는 집에서 만들어서 먹어요. Ayan. Okay, so medyo nakakalito pero kaya natin yan. Let's try number 1. Ano yung condition? 음식을 먹어요. So, gawa tayo ng question. Okay, question number 1. 음식을 tapos, papasok na natin yung option number 1. Pero babaguhin na natin si 요리하다. magiging 요리해서. Okay, so 직접 요리해서 tapos papasok natin si 먹어요. Okay, 먹어요. And then, comma. And then, yung second option. 배달시키다 magiging 배달시켜서. Okay, so 배달시켜서. 배달시켜서 then 먹어요. 먹어요? Question mark. Okay? So, yan yung ating question. 음식을 직접 요리해서 먹어요. 배달시켜서 먹어요. So, parang tinatanong mo sa Tagalog, pag kumakain ka ba, nagluluto ka ba at kumakain ka? Ibig sabihin direct, ikaw mismo yung nagluluto. Ikaw mismo yung nagluluto at kinakain mo or nag-order ka at kinakain mo. Ayan. So, ang sagot natin, sabihin natin ang sagot natin is yung nag-order tayo at papadeliver. So, tayo, sagot natin dito, 저는 배달시켜서, ayan, 배달시켜서, ito siya, no? 배달시켜서 먹어요. Ay, ako nagpapadeliver lang ako at kumakain. Yun yung sagot. Okay? So, sige, try natin sa number 2. Yan, medyo mahaba-haba ito. Mapapalaban tayo dito. Oops, sorry. Ayan. So, number 2. Dito ko na ilalagay, no? So, question number 2 muna tayo. Okay. So, ano yung, natin? 영화를 봐요. So, start tayo with 영화. 영화를. Tapos, pasok natin si option number 1. 영화관에 가다 magiging 가서. 영화관에 가서. Tapos, dudugtong natin si 봐요. Comma. Tapos, pasok natin si option number 2. 내려봤다. So, pag sabi 내려봤다, download, no? To download. Yan. So, yung batta, magiging, nag-end siya sa vowel. Although may final consonant siya, again, sa case natin na to, yung tinitingnan natin is yung final vowel. So, nag-end siya sa final vowel, no? Bat. So, magiging bad, aso. Okay? So, yan. Sana intindihan nyo. So, 내려받아서 봐요.
Okay, so question pa lang yan. So, 영화를 영화관에 가서 봐요. 내려받아 서 봐요. So, yung ano ba, pag nanonood ka ng pelikula, pumupunta ka sa sinehan para manood? Parang yun yung ano niya. Pumupunta ka ba sa sinehan at nanonood or dina-download mo at pinapanood? Yan. Okay? So, ang sagot natin, yan, answer na tayo. Ang piliin natin is, ito naman, punta tayo ng sinehan kunyari. So, 저는 영화관에 가서 봐요. Yan. Ako, nanonood ako sa sinehan. Pupunta ako ng sinehan, doon ako nanonood. Parang ganun yung interpretation niya. Okay, again, magkasunod na action yung gusto mong sabihin dito. So, tapos related yung action na yun sa isa't isa. Okay, so number 3. Question. So, 뭐를. Start tayo with 뭐를. 뭐를. And then, option number 1, pasok. 집에서 그리다, magiging. So, ends with the vowel E, magiging 그려요. Katulad lang siya nung 배달시키다, nag-end siya sa vowel E, kaya 시켜서 yung nangyari. So, dito, 그려서. Ayan. So, 뭐를 집에서 그려요. 그려서, sorry. Yung natin sulat. 그려서 tapos 마셔요. 마셔요, comma, yung option number 2. 마트에서 사다. So, magiging 사서. 사서 마셔요. Yan. So, answer, haba, no? So, kunyari, ito namang sagot natin this time is yung bumibili tayo sa mart ng tubig at iniinom natin. So, 저는 마트에서 사서 마셔요. Ayan. Okay, so I hope nasundan nyo, no? So, again, in-apply natin tong verb na to. Verb grammar na to. Verb plus aso, oso, or heso. Again, ginagamit mo siya kapag yung dalawang action ay magkasunod at yung action na yun ay related sa isa't isa. Again, applicable lang siya for verb. Okay? So, number 2, 다음을 친구에게 물어보고 함께 이야기해보세요. So, try mo daw tanungin yung kasama mo. 아침에 일어나서 제일 먼저 뭐 해요? So, pagising mo sa umaga, ano ang una mong ginagawa? So, apply ulit natin tong grammar na to. So, ako, for example, kailangan dalawa yung action na sasabihin ko. Magkasunod ko siyang gagawin and related sila sa isa't isa. So, dahil yung question ay pagising sa umaga or pagbangon sa umaga, ano daw yung ginagawa ko pagkagising? So, sabihin ko, 저는 아침에 hindi ko na i-specific. Dito na lang ako mag-start. 일어나서. So, ito yung magiging verb number 1 ko. 아침에 일어나서. 아침에 일어나서. Ayan yung verb number 1 ko. Tapos yung kasunod, ano yung unang-una kong ginagawa pagkabangon? Maghihilamos. So, ano yung maghihilamos? 세수하다. 일어나서 세수해요. Ayan. So, as simple as that. Yung verb number 1 ko is 일어나. Tapos, verb number 2 ko is 세수하다. So, dun sa 일어나다 ko dinagdag si aso, oso. Kaya naging 일어나서 siya. Okay, so dito naman, 수업이 끝난 다음에 집에 가서 뭐 해요? So, sabi niya, pagkatapos ng klase, 수업 끝난 다음에, after the class, 집에 가서 뭐 해요? Pag-uwi mo sa bahay or pagdating mo sa bahay, anong ginagawa mo? So, yung first verb ko ay yung
gada. Ito, chibegaso. So, sagutin ko siya, no? Chibegaso. Tapos, ano yung kasunod kong gagawin pagdating ko sa bahay? Magpapahinga kasi pagod ako galing school. So, chibegaso. Shui oyo. Yan. So, verb number 1, gada. Tapos, in-apply ko si aso. And then, verb number 2, yung kasunod ko, related sila sa isa't isa. 'Di ba? Pagpunta ko ng bahay, nagpahinga ako. Dito din, related sa isa. Pagkabangon ko, naghilamos ako. Okay, so dito naman, 친구를 만나서 뭐 해요? So, ano daw ang gagawin mo kung magkita kayo ng kaibigan mo? Okay? So, again, 2 actions na related sa isa't isa. So, 친구를 만나서. Ito na yung verb number 1 ko. Tapos, ano yung susunod namin gagawin? 커피를 마셔요. Ayan. 피를 마셔요. Okay, verb number 1, verb number 2. Magkasunod sila, no? And related sila sa isa't isa. Nagkita kami ng kaibigan ko at minom kami ng kape. So, dito ko apply si aso, oso, eso sa first verb or sa first action. Okay? And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.